Mapagpalang gabi po mga kapatid and Pastor Jen. Ang ating pag-usapan yung mga Kristiyanong bulag-bulagan o Kristiyanong sadyang bulag na po. At nawa kung ikaw po ito ay nawa sa yung mo sa gaya ng isang vlog ko kanina ng last day that you see the wonderful things kung bukas po yung mata natin mga kapatid. Kaya kung bulag-bulagan ka pa rin until now, dahil ang hirap na pong i-recognize, ang hirap na pong tignan kung sino po yung mga Kristiyano ngayon. Bakit po mga kapatid? Kung ano po yung uso ng mundo ginagawa na. May mga uso na butas-butas na pantalon, sinusot na din. No, may mga uso na ang hirap ng tignan yung pananamit din ng mga Kristiyano at hindi Kristiyano. Kung ano yung ang tagal na nating mga Kristiyano nagbibisyo pa rin, no? Ang tagal nating mga Kristiyano nagtataya pa rin ng waiting. Nakitig sa lahat, ang nakakalungkot po kung mayroong mga concert. Andun din ang Kristiyano tumatalon, sumisigaw, nanonood ng concert ng Makamundo. Ang concert ng Makamundo ay gawain ng Makamundo. Kaya kung andun ka, taga-mundo ka din kapatid. Kaya hindi na natin alam kung sino yung mga Kristiyano. Kaya kapatid, sa oras na to, I want to encourage you. Panindigan at tayuan po natin yung pananampalataya natin. Malapit na pong dumating ang Panginoong Hesus. At napakadami pa po kapatid ng unbelievers, hindi pa nananampalataya. Paano po sila maniniwala sa atin ngayon kung lulong pa rin tayo sa mga bisyo, kung lulong pa rin tayo sa pagtataya at pagsusugal, kung andun pa rin tayo sa makamundong mga concert, no? Makamundong mga gawain, kapatid. Baguhin na po natin yung lifestyle natin. Surrender na natin totoo para sa Diyos upang mayroon maniwala po sa atin. Kaya kapatid, kaya nga si Paul ay inutusan po ng Diyos sa mga hintil upang sa ganun ang mga hintil ay magbaliklog din sa ating Diyos dahil ang mga hintil po makamundong mga ginagawa nila. Hindi ka na po hintil kapatid. Ikaw po tumanggap na sa ating Panginoong Hesus. Kaya po panindigan mo na yung pananampalataya mo. Hindi ka po hintil kapatid. Sabi niya dito, Gawa chapter 26 verse 18, sabi niya, imulat mo ang kanilang mga mata, ibalik sila sa kaliwanagan mula sa kadaliman, iligtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibalik sa Diyos. Yun po yung napakawan na nawa po, buksan ng Diyos po yung mga mata po natin at muli tayong bumalik mula sa kadaliman at bumalik tayo para kapag meron sa atin yung liwanag, meron tayong mai-invite sa church. Kaya kapatid, sa verse na to, nagpapahiwatig lang na hindi ka napubulag. Buksan po natin ating mga mata. At I pray to the Lord that God will use you to find the lost soul for Jesus. Kaya hindi ka bulag, hindi ka din hintil na makamundo. Ikaw po yung follower na ni Jesus. Kaya nga po sa gabi na to, in Gawa chapter 26 verse 18, hayaan mong buksan po ng Diyos ang ating mga mata. Hayaan mong ibalik ka ng Diyos sa totoong disenyo kung saan ka tatawagin talaga. Hayaan mo ang Diyos na i-direct ka niya at gamitin ka niya for God's glory. Napakadami na pong kaanihin. Kailangan po ng manggagawa. Nawa, isa ka to. Ikaw at ako ay gagamitin ng Diyos para sa mga ligaw na mga kaluluwa. Blessed evening. Nawa po may natutunan tayo ulit. To God be the glory. Don't forget to share. Type Amen. To God be the glory and God bless us all.